Yo, what's up mga bossing ko? Maligayang pagbabalik po sa ating channel. So mga boss, sa video na ito ay samahan po ninyo ako panoorin ang laban ng ating pambato na si Hiroge Gura laban dito sa undefeated prospect ng Japan na si Ayu Musano. And this fight is scheduled for 10 rounds at para po ito sa bakanteng World Boxing Council Youth Super Flyweight belt po o di kaya yung WBC Youth Super Flyweight belt po. So let's see, both guys are undefeated here. Ayu Musano has 8 wins, no loss and 5 wins by way of knockout, habang si Hiroge Gura naman, ang ating kababayan na may 8 wins, 3 knockout and 0 loss. So doon pa lamang po sa record ay pareho po ang kanilang record at bout lamang po. Pero dito kung titingnan natin yung reach, medyo may katangkaran itong si Ayu Musano ng Japan ng konti at medyo mahaba ang kanyang reach ng konti mga bossing. What a good one to coming from the Filipino fighter here. Hindi agad nagsukat at sinusubukan niya bumitaw ng 1-2 combination dito sa opening round, pero maganda yung jab na binibitawan ng Japanese fighter na si Ayu Musano. So kakasimula pa lamang po ng laban and we are already watching that both guys are throwing their good combinations. So sinusubukan po ng ating kababayan na maging agresibo dito sa opening round at kunin ang magandang range, pero kumakaunter ang Japanese doon kanina ng magandang 1-2. Oops, kalmado po itong Japanese fighter dito sa opening. What a good straight to the body by Hiroge Gura ng Pilipinas. Okay, 10 rounds po ang laban na ito. So medyo mahaba-haba at doon nagkatamaan ng dalawa. May pinatama yung Japanese pero gumanti yung Pilipino mga boss. Okay, Gura here, sinusubukan niya maging agresibo, habang paatras naman ng mabilis itong Japanese fighter and trying to throw his straight jab. Maganda naman yung stance and composure ng both fighters, but then we will see sa later rounds what will happen mga boss. And sinusubukan mag right hook pero nakakailag itong ating kababayan dito sa opening round, and 1-2 for the Filipino. Right hook to the air. That was a wild right hook coming from Hiroge Gura of ARQ Boxing Stable. So again guys, these guys are undefeated po mga boss. What a good combination coming from the Japanese fighter, pero mabilis yung pag-atras ng ating kababayan at nakaiwas siya sa kombinasyon na yun mga boss. Straight to the body pero magandang depensa ang pinapakita ng Pinoy. We still have 43 seconds left dito sa first round of this fight. The Super Flyweight Division, Filipino against the Japanese undefeated fighter. So both guys are undefeated po. Napakabilis ng kanyang 1-2 mga boss, pero mabilis din yung pag-atras ng Filipino fighter ng Japanese fighter mga bossing. 20 seconds left dito sa round number 1 mga boss. Okay, seconds left. Kung nagmamadali yung Pinoy, dapat mag-ingat siya sa kanyang pagsugod mga boss, kasi baka sakaling makounter siya ng Japanese fighter at mahirap na mga bossing ko. And of round number 1. Okay, magsisimula na po ang round number 2 dito sa Filipino fighter against the Japanese fighter. So again, this fight is scheduled for 10 rounds and this fight is for the vacant WBC Youth Super Flyweight belt po, o yung World Boxing Council Super Flyweight belt. So let's go. Ibibigay ko po yung opening round sa ating kababayan kasi maganda yung pinakita niya doon, bagamat may counter yung Japanese, pero para sa akin nakuha yun ng ating kababayan. But then hindi po tayo ang official judges dito. Disclaimer lang po. Yun po ay para sa ating paningin lamang, and kayo po, ano po ba ang inyong scoring dun sa opening round. Then going back to the fight, magandang opening ng ating kababayan dito sa opening ng round number 2. Ganda ang kanyang 1-2 combination na pinapakita, pero sana magkaroon siya ng ibang taktika nang sa ganun ay mahirapan yung Japanese na kumounter o mag-isip ng kanyang counter game plan sa ginagawa ng ating kababayan dito sa round number 2. What a good right to the body coming from Japanese fighter, pero na-block po ng ating kababayan. Doon sinusubukan pa ng Japanese na bumitaw ng left hook
pero magandang depensa ang pinakita ng ating kababayan dun mga boss. So pareho po silang may liksi mga boss. Bout lang talaga ang laban na to. Pero hindi po natin masasabi pagdating naman sa hometown advantage. Alam po natin na dehado ang ating kababayan kasi nga ay dumayo lamang po ito mismo sa bansang Japan at sa baluarte dito ni Ayumu Sano. 1 minute left dito sa round number 2. Medyo nagusukatan pero binibigyan siya ng Pinoy fighter ng isang magandang 1-2 at napatras doon ang Japanese. Kumakaunter yung Japanese pero magandang depensa pinapakita ni Kabayan. This fighter, Yorege Gura, is from ARQ Boxing Stable at kitang-kita naman po sa kanyang trunks who is a guy wearing blue gloves right now, and himala po, hindi red gloves ang ginamit ng Japanese. Kasi sa ating mga nakaraang mga videos ay puro red gloves po ang ginagamit ng Japanese. But then right this time, the Japanese fighter here is wearing white gloves just like his trunks mga boss and his shoes. Okay, we still have 30 seconds left dito sa round number 2 for the Filipino fighter against this undefeated Japanese prospect. Ang ganda po ang pinapakita ng ating kababayan. Kung hindi magbabago ang kanyang taktika ay medyo effective naman po. Pero kumounter doon yung Japanese pero maganda yung block ng ating kababayan. Maganda rin yung kanyang ang kanyang jab dito mga boss. So salute kay Kabayan mga boss. Binibigyan niya ng magandang laban itong Japanese mga boss. Okay, malapit na po magtapos ang round number 2 dito mga boss. Na-counter si Kabayan dun bago magtapos ang round number 2. That was a good round for both fighters. Let's go! We are already here in round number 3. So mga boss, ibibigay ko pa rin po yung round number 2 dun sa ating kababayan kasi mas maganda yung kanyang pinakita dun sa rounds na yun. Pero we don't know what are the scorecards of the official judges here in this fight. So going back to the fight, ka-counter in Japanese pero bumawi yung ating kababayan. So tabla lamang, let's see what will happen later. Okay. Medyo kalmado pa rin itong Japanese fighter at sinusubukan niya kumounter lamang. Habang yung ating kababayan naman ay nakakahanap naman ng kanyang magandang range sa pagbitaw na kanyang 1-2 at kanyang mga hooks. Pero kailangan niya lang mag-ingat dito mga boss sa body shot na binibitawan ng Japanese kasi nga baka makounter siya. Kasi medyo alanganin ng ating kababayan pagdating sa body shot sa ating mga nakaraang videos. Pero we cannot count out itong si Yorege Gura kasi he is an undefeated. And there are reasons behind of his undefeated record. Mabilis din itong Japanese pero nagagawa namang sumabay ang ating kababayan. Tulad nun, magandang kombinasyon. Good 1, 2, 3 dun. Oops, kumakaunter, napapatras itong ating kababayan. Magandang depensa, pinapakita ng Pinoy. Napakaliksit din ng ating kababayan. So medyo bout lamang po kahit na medyo dehado sa reach. Nakakasabay naman ang ating pambato dito. Good snapshot to the body coming from the Filipino fighter. Medyo lagi po ang ating video. Pasensya na po. And again, shoutout po sa mga laging nanonood ng ating mga videos. Comment nyo lamang po ang inyong pangalan at ang inyong lugar para po malaman natin kung saang lupalop ng Pilipinas umabot ang ating video mga bossing. We still have 1 minute left dito sa round number 3. Medyo lagi ang signal kaya pasensya na po mga boss. 2 seconds at maganda pa rin ang pinapakita ng ating kababayan habang itong Japanese ay naghihintay ng tamang counter. At mabilis naman yung pag-atras ng ating kababayan sa kanyang pagsugod. At tuwing kumakaunter yung Japanese ay mabilis ang kanyang mga depensa at ang kanyang footwork. So malaking advantage yun para sa kanya mga boss. 30 seconds left dito sa third round at medyo kulang ang aksyon. Pero sinusubukan naman ulit ng ating kababayan na maging agresibo sa kanyang 1, 2, 3. Oops, na-counter siya dun mga boss. Maingat din talaga si Kabayan mga boss. Medyo magaling sila pareho mga bossing. May ibubuga pareho mga boss. Seconds left bago magtapos ang round number 3 mga boss. And round number 3. Round 4 na po tayo mga bossing. Dito sa laban ng Pinoy versus Japanese undefeated.
Again, both guys are undefeated po mga boss. And this fight is scheduled for 10 rounds for the WPC Super Flyweight Youth Belt mga bossing. So dun sa round number 3, ibibigay ko po yun sa Japanese kasi medyo successful siya sa kanyang counter punches kung saan ay nakapagpatama. What a good combination coming from the Filipino fighter there. Ang ganda ang kanyang kombinasyon doon at naipit sa lona. What a good counter, napakabilis ni Kabayan. Sana ma-maintain niya yung ganitong liksi hanggang sa late rounds. Kasi itong Japanese parang plano niyang pahabain ng laban. Kasi nga naghihintay lang siya ng tamang counter at tagahanap ng magandang range upang makapagbitaw ng makagandang kombinasyon laban dito sa ating kababayan mga boss. Hindi rin basta-basta pareho mga boss Pantay lang talaga ang kanilang record kasi both guys has 8 wins and pinagkaiba lang may 5 wins by way of knockout itong Japanese, habang itong ating kababayan naman ay 3 wins lang ang kanyang knockout wins, pero pareho po silang walang loss. So bout lamang po. Ang disadvantage lamang dito ay yung height ng Japanese at yung kanyang reach. Kasi kung titingnan natin medyo mahaba at may kataasan itong Japanese fighter. Pero mga boss, same lang yan ang kanilang weight. Nasa super flyweight division po. So timbang po ang pinag-uusapan. Pero kung magaling yung isang fighter na gumamit ng kanyang advantage tulad ng reach, talagang madidihado ang kalaban. Maganda po ang pinapakita ng both fighters here sa round number 4. But a good combination coming from the Filipino fighter. Magandang depensa naman pinapakita ng Japanese. And meron naman siyang pinatama doon. May successful punch naman siya doon sa kombinasyon na yan. Kasi yung malaking puntos yun mga bossing ko. 1 minute left dito sa round number 4 and we still have 6 rounds left for this fight. Because this fight is scheduled for 10 rounds. Seconds left. What a good 1-2 coming from the Filipino fighter. Sinusubukan ng Japanese na kumounter pero mabilis sa pagkatras ng ating kababayan mga boss. Let's go. So, manidisturbo siya sa kanyang supporter dito. Tinamaan si Kabayan dun ng 1-2. Pero kinakaya lang ng ating kababayan mga boss. So in the later rounds, mag-matter na po ang stamina. So let's see kung both guys train well at nag-ready pa sa laban na ito. Oops. Tinamaan si Kabayan dong sa betlog mga boss. Okay, going back to the fight, we still have 10 seconds left dito sa round number 4. Tinamaan ng right straight si Kabayan, napatras si Kabayan doon pero kumaka-counter at napayuko ang Japanese. What a good exchange there. End of round number 4 mga bossing. Let's go mga boss, round 5 na po tayo at napakahirap po i-score yung laban kasi medyo close lamang po. Dikit po yung bakbakan. Pero mamaya-maya at magkakaalaman din kung sino magiging lamang mga boss. And we don't know what will happen pa later rounds. Let's go. Going back to the fight mga boss. At medyo kalmado po yung simula ng round number 5. And naghahanap ng magandang range itong ating kababayan habang itong Japanese naman ay ganun pa rin po ang kanyang ginagawa simula ng opening round kung saan ay naghihintay lamang po ito ng counter punches. So hindi po kasalanan ng Pinoy doon Sadyang yumuko lang yung Japanese. Nagkataon na bumitaw ng suntok ang ating kababayan mga boss. Jab pa rin itong Japanese. Naghihintay ng counter at tinamaan siya doon ng right hook ng ating kababayan. Magandang investment yun para sa ating kababayan. Sa puntusan mga boss. What a good 1-2. Sinusubukan niya sundan ng follow up pero maganda yung depensa ng Japanese. Ayaw bumitaw ng body shot itong ating kababayan. Talagang ulo yung pinupunton niya dito. Minsan may tama nga naman. Kung makapagpatama ka ng solidong suntok dun sa ulo or sa panga, may kapaglalagyan talaga ang inyong kalaban. At bagay na dapat gawin ng ating kababayan kung maaari i-knock out niya na lang. Medyo mabilis din ang kanyang depensa dun. Oops, maganda rin ang kanyang head movement at ang kanyang footwork. Pero yung ginagawa ng Japanese mga boss, ayaw niya bumitaw ng suntok ilag ng ilag lang siya. Dapat ganitong laban mga boss ay pakitaan mo yung mga judges ng magandang performance nang sa ganun ay makuha mo ang loob ng mga official judges. Kasi nga yung laban na to mga boss ay para sa bakanteng WBC Super Flyweight Youth Belt. So dapat medyo agresibo ka. Pakitaan mo ng magandang performance. Yung tinatawag nilang ring generalship.
Yun po, we still have 50 seconds left dito sa round number 5. Magandang job ang pinapakita ng Pinoy doon. Kung hindi makapagpatama ang Japanese bago magtapos ang round na to, ibibigay ko po yung round sa Pinoy. Kasi although iilan lamang ang kanyang pinapatama, pero lamang siya po sa pagiging aggressiveness. At habang umaatas-atas lang at umiilag sa mga suntok itong Japanese fighter, sinusubukan niya kumounter ng body pero magandang depensa pinapakita ng Pinoy doon. Ito, sinusubukan niyang ipitin ang ating kababayan sa lona pero magandang outside footstep ang pinapakita ng ating kababayan. Okay, seconds left, 50 seconds left. Yun, sinusubukan niyang ipitin ang ating kababayan. Good to the body pero hindi po yun knockout. Hindi po yun knockdown mga boss. Gusto niya magdepensa pero sabay tulak mga boss. Oops, gandang counter dun. Round 6 na po tayo sa wakas at umabot tayo sa round 6. Good sign for the Filipino fighter kasi yung ibang pambato natin sa kanilang mga nakaraang laban ay hindi umabot sa sukdulang round. Nagtapos lamang dun sa knockout po ang ating mga kababayan sa kamay ng mga Japanese prospect. Iilan lamang po ang umabot sa mga sukdulang rounds bagamat na short po sa scoring pero malaking bagay po ang hindi ka ma-knockout sa laban. Ibig sabihin ay kaya mong makipagsabayan sa isang rated na fighter. Sinusubukan siyang ipitin dito ng Japanese pero magandang depensa ang pinakita ng Pinoy doon. Okay, going back to the fight mga boss. At sinusubukan ng Japanese dito maging agresibo. Unlike dun sa previous round, ang round number 5 ay doon agresibo ang Pinoy at patras naman yung Japanese. Pero dito nagkabaliktad po ang tema ng bakbakan. Pero bumibito naman ang ating kababayan. What a good one too. Coming from Yeroge Gura ng Pilipinas. From ARQ Boxing Stable. Shout out po sa lahat ng mga under ARQ Boxing Stable. Shout out din po sa inyong lahat. Ingat po kayo palagi. Okay, we still have 1 minute left dito sa round number 6 na to mga boss. For the Philippine prospect against the Japan prospect in the super flyweight division. These guys are both undefeated in their professional career. Same 8 wins, no loss but different knockout win ratio. Kasi yung Japanese ay may 5 wins by way of knockout. Ang Pinoy naman, tinamaan dun mga kabos. Hindi ba yung knockdown mga boss? May suntok yun mga boss Nadaya mga boss. Kung sa Pinoy pa yung tumama, tinawagan na yun ng knockdown kasi may suntok yun mga bossing. Diba? Kahit i-replay pa yan mga boss, may suntok yun, tinamaan na naman mga boss. Nangyari dun, ulo ba? Kasi iba stilong pinapakita mo, napakadumi ng stilo mo Yan tuloy. Saktan ka tuloy dyan. Medyo lag mga boss, seconds na lang natitira. Tayo mo kung sing style Nagrereklamo ka. So, it was not intentional. Accidentally, nabunggol yung kanyang ulo. Ay yung kanyang pangagamit ang ulo ni kababayan. Buti nga yun. What a good one to do. Pinatama ni kabayan. So, seconds left. Magandang performance na pinapakita ng Pinoy. And I think I will give my score to him. Ito sa round number 6 na to. Yun, tinamaan na naman si Japanese dun. Oops. Ang lakas ng kombinasyon na binitawan ng ating kababayan. What a good one, 2 na naman dun mga boss. Magandang pinatama ni kabayan dun at napatawan ng Japanese mga bossing ko. Yun, gandang kombinasyon ng binibitawan ng ating kababayan dito sa round number 6. Okay. Let's go. Second slip. Ganda ng performance ng ating kababayan sa round na to mga boss. Ewan na lang sa paningin ng mga judge. Okay mga boss, dito makikita natin yung highlight na may suntok kanina yan may suntok mga boss May suntok sa katawan mga boss pero hindi tinawagan ng knockdown mga boss. Daya naman nun mga bossing. Dapat tinawagan yun ng knockdown kasi may suntok mga bossing. Let's go, going back to the fight. Round 7 na po tayo. Pero kung nagkataon na Japanese yung nakatama dun sa katawan ng Pinoy, I'm sure tatawagan talaga ng Japanese referee na knockdown yun mga boss. Pero Pinoy kasi yung tumama mga boss.
Although may konting outbalance, pero hindi po yung kasalanan ng Pinoy kasi bumitaw po siya dun ng magandang suntok to the body ng Japanese at bumagsak yung Japanese. Pero pwede po yung tawagan ng knockdown kasi may suntok eh. Let's go, going back to the fight. Medyo umiinit na po ang round 7. What a good straight coming from the Filipino fighter. 1-2 na naman mga boss. Ang pinatama ni Kabayan dun. Kung ako yung tatanungin mga boss, lamang talaga yung ating kababayan. Dahil nakuha na yung round number 6. Although close fight, pero lamang siya ng konti mga boss. Pero we don't know dito sa scorecard and sa official judges kasi nga nasa kamay ng Japanese dito ang home court advantage. Going back to the fight, we are already in the first minute of the 7th round. Still have 3 rounds left dito sa bakbakang Ayumu versus Yorege Gura ng Pilipinas. Okay, payakap si Kabayan. Pero nakakabilib si Kabayan, talagang pinaghandaan niya ang laban na to. Kasi nga, kitang-kita naman sa kanyang composure, may hangin at may lakas pa. At andun pa rin yung bilis mga boss. Maganda ang kanyang stamina at ang kanyang resistensya mga boss. Ang kulang lang sa kanya, hindi ko kasi siya nakitang bumitaw ng uppercut. At iilan lamang ang kanyang binitawang suntok na body shot. Karamihan mga boss 1-2 to the face, 1-2 to the face. At hindi niya po nahuhuli yung Japanese. May mga pagkakataon na nakakapagpatama siya. Pero sana ay mas maganda kung sabayan niya ng uppercut. Yung tinamaan sa betlog. Muntik na ma-knock out yung betlog mga boss. Going back to the fight, we still have 1 minute left. Ito sa round number 7 mga bossing. At yun, malapit na po magtapos ang round number 7 mga boss. Still have 3 rounds left sa bakbakan na to. What a good one to dun. Sinubukan ng Japanese na bumitaw ng straight pero naka-counter ang ating kababayan at 1-2 na naman pero tinamaan yung hangin. Napaatras dito ang Japanese fighter habang pasugod naman ang ating kababayan at naghihintay ng counter itong Japanese fighter. Yun, naka-counter si Kabayan si Japanese pero nakatama si Kabayan ng 1-2 dun. Oops, hindi pa yun knockdown. Tulak na naman. Parang masakit yun mga boss. Iba yung tinamaan sa kanya eh. Going back to the fight. Yun, walang suntok mga boss. Ang lakas ng binibitawan ni Kabayan. Talagang kung nakipagsabayan to ang Japanese, talagang may paglalagyan to mga boss. Kasi pag kumounter yung Pinoy, napakalakas ng kanyang 1-2 mga boss. Mabilis nga lang yung umatras yung Japanese. Okay, binitawan niya yung right straight to the body. Tinamaan si Kabayan dun. Second slip at dun nagtapos ang round number 7. Okay, round 8 na po tayo. At 2 rounds na lang ang natitira dito sa bakbakang Japanese prospect versus undefeated prospect ng Pilipinas para sa bakanting WBC Super Flyweight Youth Belt po mga boss. So, ang magmawagi sa laban na to ay maswerteng maiuwi ang championship belt ng World Boxing Council sa Youth Super Flyweight mga bossing. Okay, maganda ang inside fighting ang pinakita ng Pinoy doon at niyakap niya nang sa ganun ay hindi makakanti itong Japanese. Bata pa mga bossing itong Japanese at same din sa ating kababayan. Talagang bout po kasi youth nga eh. Ibig sabihin bata. Okay. First 1 minute ng round number 8 dito sa labanang Pinoy versus Japanese, ang mortal na kalaban ng ating mga kababayan sa usapang boxing ng kasalukuyang taon dito sa mga mabababang weights mga boss. Okay, magandang pinapakita ang Pinoy dito sa round na to mga boss. At sinusubukan niyang kunin yung round na to. Oops, tinamaan dun mga bossing, napatras. Magandang 1-2 yun. Follow up. Tinamaan dun ng Japanese mga boss. Saktan yung Japanese dun mga bossing. Talagang muntik ma-knockdown dun yung Japanese mga boss. Yung isang 1-2 na naman. Napapatas na itong Japanese. As sinusubukan kumounter nito, napapayakap mga boss. Magandang puntos yun mga bossing. Grabe. Ang ganda ng pinatama ni Kabayan dun. Kung matatalo pa siya, ewan ko na lang mga boss. Kasi dikit nga yung laban para sa akin Ewan ko na lang para sa inyo. Pero mga boss, maganda kasi yung pinapakita ng Pinoy dito sa round na to. So most likely mga boss, kuha niya yung round na to. Maliban na lang kung may ganti na ginagawa itong Japanese fighter.
Okay, going back to the fight. 1 minute left dito sa round number 8. At maganda yung pinapakita ng ating kababayan dito. At feeling ko ay nasaktan niya po yung Japanese dun sa 1-2 na yun at napaatras po yung Japanese. At kitang-kita naman sa ulo na nasaktan talaga yung Japanese. Yung binabanatan sa body mga boss. Napapayakap na lang itong Japanese fighter mga boss. Okay. Good streak. Tinamaan ulit ang Japanese dun mga boss. Ang lakas talaga ng binibitawan ni Kabayan. Kapag tumama yung mga boss, napakadelikado yung mga bossing. Kasi napakadiin ng kanyang 1-2. Napaka-wild mga bossing. Yung bibitaw ka ng suntok na para bang wala ng bukas. Pero tinamaan siya dun at nakaganti yung Japanese. Pero kukumpara natin dun, mas lamang yung ating kababayan. Dun sa pinatama kasi talagang nasaktan. Oops. Malapit na po magtapos ang round number 8 mga bossing ko. Okay. And round number 8. Okay mga boss. Hindi po pinakita yung konting highlights kung saan nasaktan niya yung Japanese. Napakadaya mga bossing. Pero pag Pinoy yung nasaktan, talagang ipapakita ng ang highlights mga boss. So nandito na po tayo sa last 2 final rounds ng laban na to. Round 9 na po tayo at ang pagkatapos nito, syempre, wala nang iba kundi ang last final round. Ang round number 10 mga boss. So going back to the fight. Round 9 na po. And shout out kay Kabayan and salute po dito kay Gura kasi magaling siya mga boss. May diskarte. Yun lang ang kulang, body shot and uppercut. Pero successful naman siya sa kanyang taktika kasi nasasaktan niya at kinatabangan niya kahit papano itong Japanese fighter. Ayan, nagrereklamo itong Japanese pero hindi po yung kasalanan ng Pinoy. Kasi nga, pag bumibitaw ng suntok ang ating kababayan, yumuyuko siya. Talagang didiretso yan sa batok niya. Pero para sa akin boss, lamang si Kabayan mga boss. Kasi nakuha niya yung round 6, nakuha niya yung round 8. Close fight nga pero nakuha niya yung round na yun kasi nasaktan niya itong Japanese. Pero napakadaya lang kasi hindi pinakita yung highlights mga boss. Ito wala nang ibang ginagawa ang Japanese fighter. Bumalik sa tema kung saan ay atras na lang siya nakatras at naghihintay ng mga counter punches. Pero hindi naman siya successful sa kanyang counter kasi sa pagsugod ng ating kababayan maganda yung kanyang pag-atras. Maganda yung kanyang depensa habang sumusugod siya. Mahirap patamaan ng counter ang ganong klaseng boksingero. Okay, going back to the fight. 1 minute na lang mga bossing. And 30 seconds dito sa round number 9. Wala pa rin ginagawa itong Japanese kundi ang umatras habang patuloy naman umabante ang ating kababayan. Bagay na magandang gawin ng ating kababayan mga boss. Okay. Let's go. Pero para sa akin mga boss, lamang si Kabayan dito. Siguro mga 2 o 1 puntos. Although close fight, pero for me, ibibigay ko sa kanya yung kalamangan. Dihado nga lang sa usapang home advantage. Kasi dumayo lang ang ating kababayan dito mismo sa bansang Japan. Ops, naka-counter yung Japanese doon pero hindi niya natinag yung Pinoy doon mga boss. Kinakaya lang ng ating kababayan ng kanyang mga counter. 40 seconds left dito sa 9 round ng laban na to. Okay. But a good 1-2 coming from the Filipino fighter mga boss. Okay mga boss, kung sakaling may mga mali tayo sa ating commentary, kayo na lang balang mag-correct mga boss. Kasi nga live natin tong kino-commentary mga boss ang laban na to. Hindi po ito scripted mga boss. Actual at live po. Okay, 11 seconds left dito sa round number 9 at tayo ay natututo pa lamang sa mga terms ng boxing. Seconds left. Okay, end of round number 9. Lupang hindi mag-stop. Let's go mga boss. Last and final round na po at magkakaalaman na kung sino ang magwawagi at mag-uuwi ng nasabing titulo mga boss. So let's go. 3 minuto na lang natitira at magkakaalaman na kung sino magwawagi. Pero sa akin mga boss, it's either way. Lamang ang ating kababayan ng puntos. It's either split para sa ating kababayan or draw. Pero pag natalo pa si kabayan mga boss, talagang tawag doon daya mga bossing.
Round number 10 na tayo mga boss. Patuloy pa rin ang tema at umaatras pa rin itong Japanese fighter. What a good left dun. Tinamaan ng Japanese fighter. Magandang investment for the Filipino fighter. At salute sa dalawang batang boksingero na to kasi napakaganda pa rin ng composure kahit late rounds na. At talagang mataas ang stamina mga boss. Talagang pinaghandaan nila ang bakbakan na to kasi kitang-kita naman sa kanilang mga itsura na hindi pa sila exhausted at kakayanin pa ang 12 rounds. Pero despite is, sad to say, despite is scheduled only for 10 rounds na laban. Going back to the fight. Although hingal na ng konti pero maganda pa rin ang pinapakita ng both fighters. Takot lang talaga itong Japanese makipagsabayan eh. I don't know na kung ganito ba talaga ang game plan. Magaling din si Kabayan mga boss. Walang ibang ginawa ang Japanese kundi ang umatras at umatras, kumakaunter pero iilan naman ang kanyang successful counter punches. Kaya lamang si Kabayan dito sa puntusan. Pero ewan na lang sa scorecards mga boss. Yung tinamaan niya dun, naka-counter yung Japanese pero nakapagpatama si Kabayan. What a good combination coming from the Filipino fighter mga bossing. At eto napapayakap ang Japanese fighter mga boss. Yung tinamaan ulit. 1 minute na lang mga boss. Dito sa round number 10, dapat bigayan na ng lahat mga bossing kasi last and final round na to. And this fight is for the WBC Super Flyweight Youth Belt mga bossing. World po ito mga bossing eh. Championship fight. Tinamaan si Kabayan ng counter at napayakap si Kabayan dito ng konti. Magandang depensa kanya pinapakita dun. Isang magandang taktika ng isang boksingero ang yumakap. Pero hindi all the rounds na kailangan mo yumakap. What a good counter at tinamaan niyang Japanese dun. Kumakaunter ng Japanese pero hindi nakapagpatama. Yun mga boss, 30 seconds na lang ang natitira sa bakbakan na to. What a good. There was a successful punch coming from the Filipino fighter. 22 seconds left na lang dito sa round number 10. Okay, let's go. Tinamaan pa si Kabayan dun ng right straight. Magandang side para sa Japanese fighter. Okay, let's go. Oops! Patapos na po ang final round. Gandang 1-2. And round number 10. At mamaya-maya po ay magkakaalaman na. It's either draw or split decision for the Filipino fighter. It's either split decision for the Japanese kasi nga sa kanya yung home advantage. Pero salute pa rin sa Pilipino kasi maganda ang kanyang pinapakita sa laban na to. Although may mga kulang sa uppercut tapos to the body, I think kung sakaling hindi siya magtagumpay dito and makagamit niya yung experience na to, na soon, yung mga tactics niya ay kailangan niya dagdagan lalo na yung power punches, yung body punches at saka yung uppercut. Let's see in a while at malalaman na po natin kung sino ang wagi sa laban na to. Heto na po at mag-a-announce na at andun na po ang belt sa lona. Makikita mo natin at malalaman na natin kung sino ang magwawagi at maswerteng mag-uwi ng WBC World Super Flyweight Youth Belt mga boss. Okay, let's go. It's either split for the Filipino or draw. It's either split for the Japanese fighter or draw. But then, home advantage will matter dito sa laban na to. Dayo lang amang ang ating kababayan. Okay, let's go. Yan po, na-announce na. And I hope magwagi si Kabayan. Let's go. Dikit po ang laban. It's either draw, it's either split for the Filipino again, or it's either split for the Japanese prospect. Okay, split decision po para sa Japanese. Anyway, congratulations for both fighters.